So, maganda na rin na panoorin nyo to kasi kapag kayo naman yung chance nyo naman na kayo na yung mag-e-exam ng CCSE, alam nyo na yung gagawin ninyo, may idea na kayo at magandang bagay yun para sa inyo. Hola mga Lods! So today is the day ng exam ko sa CCSE. So nandito ako sa Estación del Arte. Dito malapit yung aking school kung saan ako mag-e-exam. Ayan. So importante Lods na dala nyo lahat ng mga requirements ninyo. Katulad ng pasaporte, NIE, tapos yung solicitude, inscription o convocatoria ba tawag doon. Nandun lahat yung details kung saan kayo mag-e-exam, anong oras. Ayun yung parang patunay ninyo na meron kayong sita or appointment. Okay, wag nyo kakalimutan yan. Double check nyo lang lahat nung kailangan ninyo bago kayo gumora. Ganda ng station na to. So nakalagay naman sa email nyo mga Lods, dapat at least 30 minutes nandoon na kayo. Siyempre para iwas yung late at di hassle. Ang ganda ng station na to. Ang ganda. Barreto. Tar. Si Barreto nandito. So from here sa station, 10 minutes na lang na maglalakad. So 7:30 pa naman yung aking exam. So meron pa akong time para makapag-review. Dala ko yung aking reviewer para sakali mas makapag-review pa ako na matagal. Yung yaw ang tawag yan, yaw daming tao sa sa mga baguhan pala mga Lods na mag-e-exam. So kung gusto nyo rin mag-exam ng CCSE, punta kayo sa website ng Instituto Cervantes, tapos doon kayo gagawa ng appointment ninyo. Magbabayad kayo through card. 80 euro yung bayad ko nun mga Lods. Then ayun na, hanap kayo ng slot kung kailan kayo mag-e-exam at anong oras. Pahirapan nga lang, yung sa akin naghintay ako ng 2 months bago ako nagkaroon ng chance na mag-exam ngayon. So April ko kinuha yung appointment, April, May, June. June ano na ngayon, 27, 2 months. Grabing init. Sanctuario Maria Auxiliadora. So I think nandito na kami. Pero baka nandun sa likod yung entrada. Check natin. I think maraming mga mag-e-exam sila rin. Ito naman. Colegio Salesianos Atocha. So dito ako Lods mag-e-exam. So mga Lods, napaaga tayo pero mas okay na yun. 7:30 kasi sila magpapapasok. Kahit yung oras ng examen ko, alas 8 pa. Kailangan kasi 7:30 talaga nandito na. So ngayon, meron pa akong time mag-review. So ang ginagawa ko Lods, di ba meron tong application para makapag-review kayo, yung CCSE. Meron silang application Lods para mag-review kayo. Ang pangalan ng application ay CCSE Nacionalidad Española. So
Ito yung itsura niya, pakita ko sa inyo. Ayan, ito. Ito. Ayan. So dito ako na po nag-try ng exam. And pinipindot ko, 25 questions yan kasi 25 lang naman din yung exam. Then meron niyang oras na nakikita nyo dito. Kapag paulit-ulit nyo lang siyang ginagawa, memorize siya na yung mga sagot. Pero ang ginagawa ko, di ba nagpa-practice ako. And kapag natapos na, malalaman mo kung apto ka or hindi apto. Then makikita mo kung ano yung mga mali mo. Ginagawa ko, ini-screenshot ko. So ngayon, kapag na-screenshot ko na siya, sinisave ko siya dito sa aking memory. So ito na yung mga binabasa ko, katulad niyan, ganyang question. Then kapag nabasa ko na lahat to, magta-try ulit ako mag-exam. Ganun lang yung technique mga lods. Kasi karamihan ng mga screenshot ko, nandun niya rin yung tanong, pero marami pa rin mga questions na bago lang, na hindi ko pa alam. Pero tuloy-tuloy nyo lang para mas ma-memorize niya pa yung mga tanong tsaka yung mga sagot sa mga questions na possible na lumabas sa exam. So meron tong 25 questions ang alam ko, then merong oras, 45 minutes din siguro. Then nasa sa'yo kung matatapos mo na agad or i-review mo ulit bago ka mag-final o mag-end ng exam. So ngayon, mag-exam muna, magre-review na muna ako kasi mahaba pa yung time. 2,000 years later. So ayan na nga mga lods, tapos na yung aking exam. So bibigyan ko kayo ng tips. Gracias. Dito pala kami sa Torres, no? Filipino yung may-ari nito. Katabi lang ng pinag-examan ko. Punta kayo dito sa Torres, no? So ayun. Pagdating nyo doon, advice ko sa inyo kung yung exam ninyo ngayong summer, huwag kayong OA pumunta ng napakaaga dahil pag akyat nyo doon sa taas, super init. Gusto ko mag-donate ng electric fan doon eh. Kasi sobrang init. Grabe. So ang unang gagawin nyo, pipila kayo hanggang sa makakit kayo. Tapos bibigyan kayo ng bibigyan kayo ng ipapakita nyo muna yung ID ninyo, yung NIE ninyo. Then i-verify kung kayo talaga yon. Tapos bibigyan kayo ng numero, naka-assign kung saan kayong mesa at kung ano yung magiging table ninyo. So pagdating nyo doon, meron naghihintay doon. Ewan ko kung lahat na kagaya niya, hindi naman kasi niya sinasabi yung instruction talaga na kailangan mong gawin. Kasi napagalitan ako. Pagpasok niya doon, nakalagay sa pisara, no dar la vuelta al examen. Kasi syempre, kung hindi ka masyadong marunong mag-Espanyol, di mo siya maiintindihan at di mo malalaman kung para sa'yo pa talaga yung message na yon. Kasi yung oras doon, iba yung oras. So, i-explain yun. Ang gagawin ninyo, pagpasok nyo doon, nakaupo na kayo, huwag ninyong ibabaliktad yung papel. Kasi yun na pala yung examen. May nakalagay kasi na isang papel na pwede yung basahin. Pero sa likod nun, ayun na yung examen. Na hindi naman sinabi na yun na pala yung examen. Siyempre, kung hindi ka marunong mag-Espanyol, di mo maintindihan na yun na pala. So, binasa ko ganyan, tapos na baliktad kong ganyan. Pero di ko naman nabasa yung exam. Pagalitan ako. Then next, sobrang tagal kasi naghintay. Parang 30 minutes o 45 minutes bago pa yung exam. Nandun na ako. Sobrang init talaga. Then merong nag-CR. Yung yung tawag dito, mochila ninyo o yung bag ninyo, hindi po pwede nasa ilalim ng mesa. Kailangan nandun nakasabit sa likod. Tapos yung cellphone ninyo ay dapat nakatago. Hindi ko tinago sa bag ko yung akin. Nilagay ko sa harapan kasi pwedeng ilagay sa harapan yung mga cellphone ninyo. Tapos yung NIE ninyo, ilalapag nyo sa mesa. Ito yung gagawin ninyo Then huwag nyo yung babaliktad yung papel kasi ayun na yung examen. Pagkagalitan kayo. Dahil ilang beses kayo mahuli, pwedeng hindi kayo pag-examine. Tapos may isang babae na nag-CR. Nagpaalam siya. Nag-CR din ako. Hindi ako nagpaalam. Kinuha yung cellphone. Pagbalik ko, na-award ako eh. Kasi hindi naman alam eh. Kasi nga ang tagal pang maghihintay. Nang kinausap niya ako, hindi ko naintindihan yung una sinabi. Pangalawa niya sinabi, doon ko na naintindihan. Sorry ako, syempre hindi ko naman alam eh na kailangan pala mag-abisa sa kanya kapag lalabas. Syempre, ang tagal mo pa maghihintay, may mga pumapasok pa.
Tapos kinuha ko yung cellphone ko, syempre, hindi ko naman kilala yung mga tao na nandun. Pag di ko kinuha yung cellphone ko, pag nawala yung responsibilidad ba nila? Then, kailangan pala kailangan kapag lalabas kayo, hindi pa naman oras nung ano nila, ng time ng exam ninyo, magpapaalam kayo na lalabas kayo at kukunin nyo yung cellphone ninyo. Importante yun. Then yun, kapag oras na, on time naman yung exam. Meron 25 na tawag dito, 25 questions, kailangan mga 15 kayo na tama doon. So, sinasagutan ko na, binilang ko yung sigurado ako. Ang sabi ko naman na meron akong siguradong 15 na tamang sagot. Kaya sana, makapasa ako. Pero kapag hindi ako nakapasa, pwede pa ako mag-try ng isang beses pa. Pero kailangan muna maghintay ng 20 days at least kasi yun yung araw na sasabihin or makikita sa website kung pasado ka apto o no apto o hindi pasado. Kapag hindi ka apto, pwede ka pang mag-try ng isa pang beses, hindi ka magbabayad. Pero kapag sa pangalawang beses pa rin, bagsak ka pa rin, kailangan mo ulit kumuha ng appointment at magbabayad ka na ulit ng 80 euro. 80 euro yung binayaran natin, di ba? O 85. So yun. So after 20 days, malalaman natin kung apto tayo o hindi apto at i-update ko kayo mga lods. So ayan, nasa mga baguhan na Pilipino. I think parang ako pa lang yung nag-vlog ng ganitong experience. So maganda na rin na panoorin nyo to kasi kapag kayo naman yung chance nyo naman na kayo na yung mag-e-exam ng CCSE, alam nyo na yung gagawin ninyo, may idea na kayo at magandang bagay yun para sa inyo. So ayun, abangan natin, sana pasado tayo. Sana. Dahil ayoko nang bumalik doon, napakainit. Ngayon naman, pupunta na kami sa El Corte Inglés dahil meron kaming pupunin na order. Tara! So mga lods, nandito ako sa El Torresno Filipino. Punta kayo dito, malapit lang yung as in. Tatawid lang kayo ng ganyan. Ayun na yung kung saan ako nag-exam. Hindi ko lang alam kung pare-pareho yung pinag-e-examan o isa lang. Pero ito, katabi siya ng pinag-examan namin. Tawid lang kayo. Nandito na yung Filipino na restaurante ng El Torresno. Punta kayo dito. Ano pong address dito? So, Rotonda Atocha, numero 33. Kasi yung pinag-examan ko, Rotonda Atocha, numero 27. So, punta na kayo dito mga lods. Bye-bye po! Salamat po! Ciao! Tio Pepe. Ayos na naman dito. Oh, may welga na naman. Here? Swear to God, ang init. Cafe Rock. Ayan, so dahil ako'y nag-exam, meron akong regalo. Kahit hindi pa, wala pang resultado. Meron na siya. Pasado na yan. Hindi natin pasado. Binilang ko eh. Yan lang doon lang talaga ako sa hari ng Espanya nagkamali. Bueno, abangan nyo yung susunod kong vlog mga lods. Maraming salamat sa panonood. At don't forget to follow. Na malapit na tayo maka 80,000 followers mga lods ha. Maraming salamat at abangan ninyo iba pang kaganapan na pwede kayo matuto about sa buhay-buhay dito sa Spain. Bueno, maraming salamat again and hasta luego mga lods. Ciao! Ciao ka na rin nyo!